Turuan maging tamad ang anak mo dahil kawawa sila pagdating ng panahon. Kapag nagkaroon ka ng anak at nagkaroon ka ng mindset na ibibigay mo lahat, hindi lang sila mahirapan, nagkakamali ka doon. Ang isang magulang, parang ikaw na yung tatanggal ng kanilang pakpak na malabas yung kanilang potensyal dahil nga nakaasa lang sila sa kung anong maibigay mo sa kanila. Kahit assignments na sa school, ikaw pa ang gagawa, kahit magsaing, hindi pa sila marunong. Hindi pa marunong magwalis, hindi pa marunong maglaban ng kanilang mga damit. Ay naku, hindi talaga pwede sa akin. Kaya yung anak ko, tinuturuan ko talaga siya. Masarap nga pakinggan na mismong magulang nila yung nagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan. Pero may malaking negatibong epekto din ito sa kanila. Hindi ako nasobraan sa pag-spoil ang mga bata. Bilang isang magulang, obligasyon mong turuan sila sa mga gawaing bahay para matuto rin sila, hindi yung nakaasa lang sila sa inyo. Hayaan niyo silang tumayo sa kanilang sariling mga paa dahil kahit saan pa yan sila dalhin, alam na nila kung paano alagaan ang kanilang mga sarili. Ano na lang kung wala ka na sa mundo. Tapos lalaki sila na wala sila nalalaman, paano na lang sila? Kaya hanggang aga pa, turuan na natin sila. Kung pili mo yung mga batang inuutos-utusan, yung pinaghuhugas ng pinggan, pinaglilinis, kawawa yan. Hindi tinuturuan mo lang sila na maging responsable sa kanilang sarili. Alam mo kung ano yung o sino yung mas kawawa? Yung mga batang binibaby, dahil wala yan silang alam na gawin. Gusto mo umasenso yung anak mo, bigyan mo ng gawaing bahay. Pundasyon yan. Tikin ng tunay na buhay ang batang yan. Pili ka, malakas na bata or mahina. Bilang magulang, ikaw na ang pipili niyan. Pero para sa akin, mas pipiliin ko yung malakas na bata. Kaya hanggang maliit pa sila, turuan natin sila na maging responsable sa buhay. Ang bata pa lang, natin sila ng mga gawaing bahay. Simpleng pagluluto, simpleng paglilinis, simpleng paghuhugas. Para natin na simpleng bagay. Sa kanilang pagtanda, ito ay malaking bagay. Sila ay lumaking responsable sa buhay. At ayan na nga, nilagay na nga niya yung itlog. Ito na nga yung mabilisang ulam kung gusto mo ng mainit na sabaw. Malunggay na may itlog. Mura na, healthy pa. Wala na rin kasi kaming time na lumabas kasi nga umuulan dito sa amin. Yung mabilisang ulam na pwede mong i-prepare na mabilis lang gawin. Ayan nga, hinahalo-halo na nga niya lang yan para nga mag-well-combine na yung mga sangkap na nilagay niya. At ayan nga, pinagpapawisan pa nga siya dyan, pero tuloy pa rin siya. Mukhang masaya naman siya sa ginagawa niya, kaya go lang. At ayan nga, tinikman na nga niya yung luto niya kung sakto na ba sa lasa. At parang nasarapan naman siya sa luto niya kasi nga, higop na siya ng higop ng sabaw. Hindi ko pa nga siya dyan, baka maubos mo na yung sabaw, wala na tayong uulamin, kaya tumatawa siya. At sabi niya, wait lang ma, kasi nga, may kulang pa daw. Naglagay na nga siya dyan ng asin. Buti na lang, kunti lang talaga yung nilagay niya. Dahil kung marami, hindi na namin yan makakain. Dahil nga, yung isang araw, nagluto nga siya ng lugaw. Hindi ba naman na maraming asin, kaya hindi talaga namin nakain. Buti na lang kinain ng aso namin, hindi na sayang yung lugaw. Naman ang mukha na yan, pinagpapawisan talaga siya sa pagluluto niya. Sabi ko nga, kumusta yung experience mo sa pagluluto? Sabi niya, ang saya daw, kaya sige, go lang. Ayan, tinikman ko nga. At kulang pa talaga sa asin, kaya sinabi ko sa kanya na maglagay na siya ng asin na konti lang. Inihalo-halo ko lang para yung asin ay magtunaw. Ayan, tinikman ko na kung sakto na ba sa lasa. Dalawang beses ko talagang tinikman dahil nga sinisigurado ko talaga kung sakto na ba talaga sa lasa. Dahil baka hindi na naman namin tumakain, saya lang. Sakto na nga sa panlasa ko. Sinabi ko nga sa kanya, sakto na. Kaya nga sobrang tuwang-tuwa na dyan. Kasi nga, sabi niya, approve daw yung luto niya. Talaga siya na kontento. Siya na talaga yung tumikim. Katilaw ka nagparparat kayo ba? Ay, sarap! Tuwang-tuwa na naman na bata. Hanggang susunod. Bye!